Amen! Magandang umaga sa bawat isa! Amen! Hallelujah! Praise God! Lahat tayo tumayo at minsan pa, ulitin ko ng Panginoon ng Panginoon. Amen. At tayo kapos sa mga buwan na tayo makin sa ating Panginoon tayo. Yes,
Praise God, amen. At itaas at igilig sa ating Panginoon na dumawit sa malumanay na awitin, amen. Through it all. You are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the sea.
Panginoon ngayong umaga. Tayo po'y mananalangin sa ating Panginoon. Let us all pray sa ating pong leaders, kay Pastor Greg and Lisa Mitchell. By the way, si Pastor Greg ay nag-positive sa COVID-19. Pastor Greg Mitchell ay positive sa COVID-19. Nalamin natin, amen, ang ating leader. Hallelujah, na makarecover. Hallelujah. At yun din, amen, comfort sa kanyang pamilya at sa Prescott Church. Panalangin din natin si Pastor Jesse and Angel Club, ang ating leader, amen, ngayon sa Guam Church. At maging panalangin din natin ang ating pong national leader, Pastor Boyet and Susan de Zepida. Bukas po ay magsisimula na ang ating pong National Bible Conference. At hindi po madali, amen, ang maging host ng konferensya. Panalangin natin lahat ay provide ng Panginoon. Even sa ating Mother Church sa Paco, si Pastor Bong, Sister Vivian Paulo ay katagpoy ng ating Panginoon bilang ating Mother Church. Amen. God will give them knowledge and wisdom, dominion, power, the authority, even the anointing of the Holy Spirit. And also let us pray for financial breakthrough. Hallelujah. At maging sa ating sister churches mula sa Santa Ana, Manila, Magallanes, Sorsogon, Longapo City, at sa Bulan, Sorsogon. At hindi natin panalangin lahat ng ating mga missionary works sa iba't ibang dako ng mundo sa ikatagpoy ng Diyos, sa mga pangyarihang kaparaanan. Amen. At ingatan ng ating Panginoon, maging ating bansang Pilipinas, mga sa ating presidente, hanggang pinakamababang sangay ng gobyerno ng Diyos ay kumilos. Amen. Sa ating po mga officials. Okay, din panalangin din po natin ang lahat ng ating mga sa buhay na may karamdaman, may sakit. Si Aljon Calapit, may sakit. Amen. Nasa ospital. Si Loloy Calapit, Brother Loloy, amen, may karamdaman ngayong umaga. Taas natin sila sa ating Panginoon. Si Lucas at si Yana, meron ding si Bon due to pabago-bago na panahon. Panalangin natin, amen, ang lahat na may karamdaman ngayong umaga, ang Diyos ay patuloy na kumilos sa ating mga buhay, amen, ligtas, ang mga mahal natin sa buhay na hindi pa ligtas ngayong umaga, amen. Sino pong may pangailangan sa Panginoon, pakitas na kabaylan tayo ngayong umaga, may pangailangan sa Diyos, ikaw tayo'y mananalangin ngayong umaga. Habang tayo sa Yohan, amen, ang ating kapatid na si Brother Lali sa panalangin. Minsan pa, tayo manalangin ang mga banal na sa langit. Salamat, Panginoon, ngayong umaga, Lord. God, sa pagkakataon, Panginoon, ang hindi makapangaral ng mga salita. God, maraming salamat, Lord. Hallelujah, ngayong umaga na ikaw pa rin ang Diyos, O God, sa kabila ng lahat ng aming mga nararanasan na kilang Diyos. Alam mo pa rin ang Diyos, God, ang iyong ginagawa. You are still on the throne. God, we thank you, Jesus, for this day. God, I pray that you will heal every sick and body. Even, God, I pray that you will continue to save a lot of souls. God, deliver every oppressed, oh Lord God. Thank you, Jesus. Oh, in Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. O dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus muli, patuloy kami lumalapit sa iyong banal na trono, hiningi ang pagsama, pagkilos mo ngayong umaga at sa lahat ng may karamdaman namin ay ang kagalingan sa bawat isa kay Lord God, Lord, sa papunta pa lang dito, pag-ingatan mo po ang bawat isa at patuloy po iuwi ng kalang puso at Lord God, si Kubos na likod, samahan niyo siya po yung double portion of anointing sa pagkaluto po kay Lord God, and your wisdom, Lord God, at hindi Panginoon sa aming sister churches, Lord God, pagkakain po kayo, Lord God, at sa aming mga leaders, at maging sa aming mahal sa buhay na di paligtas, at patuloy po ang bawat isa kay Lord God, at Lord, sa nasalanta ng bagay ni Lord, kung Lord God, tulungan niyo na makabangon muli po yung Lord God, sa aming dalangin, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at sumigaw ng Amen! Malawan namin ang ating Panginoon ngayong umaga. Praise God! Muli ay welcome ang bawat isa sa atin pong Sunday morning worship service. At sa mga nasa online streaming, welcome din po kayo. Stay tuned hanggang sa matapos, amen, ang ating gawain ngayong umaga at mamayang hapon. Babalik din po tayo. Meron tayong prayer 5:30 at 6:30 naman ang gabi ang ating evening worship service. We want to encourage you na bumalik mamayang gabi. Amen. At kung meron pa kayong mga dala ng mga bisita, much better mga kapatid. Amen. Sama-sama tayo magpuri sa ating Panginoon dito sa church. Hallelujah. At ngayong umaga, welcome bawat isa. Bawal mo na magkamayan. Amen. Awitan natin ng Panginoon. Napakaligaya.
morning. Welcome sa ating pong morning service. Amen. Ngayong umaga. Hallelujah. At tayo umasa sa ating Panginoon ng Diyos ay kikilos sa ating mga buhay. Amen. Maging ngayong umaga, mangungusap ang ating Panginoon. Nais ko po, amen, i-announce, amen, bukas ng gabi ay meron tayong online streaming sa first night of conference. Isasend ko na lamang yung link sa ating pong Facebook Messenger. Yung group natin, sa group, para makapanood kayo bukas ng gabi. And then, ang Martes ng umaga, meron din po tayo mga kapatid, hallelujah, na yung morning session ng conference at sa gabi ay merong pangaral din sa salita ng ating Panginoon. So, this week is going to be a week full of the preaching of the Word of God. No? Ay punong-puno, amen, ng salita ng ating Panginoon. So, watch tayo mga kapatid sa online streaming natin ang ating pong conference nang sa gayon ay pagpalain tayo sa pamagitan ng pangaral ng salita ng ating Panginoon. Okay, from Monday to Friday po yan. Abangan po natin mga kapatid, kasama natin sa live sila Pastor Paul Stevens, Pastor Greg Mitchell, and Pastor Jesse Club. Okay? At may mga mangaral din na local, so abangan din po natin yan mga kapatid. And I believe that God will speak through the preaching of His Word. Okay? At ngayong umaga ay meron tayong Sunday School every alas 9 ng umaga, every Sunday. At sa umaga ng alas 10, meron tayong worship service. Sa hapon 5:30, babalik tayo. And 6:30 ang worship service. Balik tayo mamayang gabi. Magandang ating pag-usapan mga kapatid. Amen. Huwag niyong mamiss ang ating pong gawain mamayang gabi. And every Wednesday, meron tayong gawain. Alas 6 ang prayer. Alas 7 naman ang ating worship service. Dinlik natin sa dati. Amen. Upang ang mga may trabaho ay makadalo pa rin sa ating pong gawain mga kapatid. So, every Lunes, meron tayong online discipleship class. Yun nga lamang nung nakaraan ay wala muna tayong online discipleship class upang preparasyon na yung conference. Dahil yung conference, halos araw-araw meron tayong panonoodin sa live streaming. So, mag-load na tayo mga kapatid. Kung kaya nyo magpa-load ng 90 pesos sa Globe para dun sa 8 gig ba yun? Tama? 8 gig na 7 days ang kanyang span para makapanood tayo at malinaw, amen, ang ating pong coverage sa ating conference. Alright? Every morning, syempre, hindi nawawala yung ating prayer mga kapatid. Amen, dito sa church, even sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Pero kung gusto nyo, at pwede kayong pumunta dito sa church, punta lang po kayo dito every morning at tayo po ay sama-sama na manalangin. Amen, sa ating pong Panginoon. Okay, so ngayong umaga ay in-announce na po, amen, sa US na ang President, 46th elected President ay si Joe Biden. Okay? So medyo nakakalungkot na araw para sa mga tunay na Kristiyano dahil si Joe Biden ay pro-LGBT and pro-abortion. So ayaw niya, amen, na pumatay ng mga endangered species, pero gusto niya patayin yung mga bata sa tiyan ng nanay. So, expected mga kapatid. Simula ngayong araw na ito ay siyempre affected lahat ng bansa. Amen. Dahil sa US. Okay? So, panalangin po natin na dahil kahit ganun pa man, kahit sino man ang maging presidente, amen, ang Diyos pa rin ay Diyos. Amin po ba? Siya pa rin ay nasa trono, siya pa rin may hawak ng lahat, amen. Kung ito yung ay kanyang kalooban, wala tayong magagawa, amen. Kundi manalangin na lamang na iligtas tayo ng Diyos mula sa kapahamakan. Okay? So ngayong umaga, welcome bawat isa at tayo po ay dadako sa isa pang gawain. Ito po ay ang gawain ng pagbibigay. Tayo ay susuporta muli sa gawain ng ating Panginoon. Hindi naman tayo tumigil mga kapatid sa pagsuporta at nais ko pong i-encourage ang bawat isa. Tuloy tayo maging tapat, amen, sa ating pong tithes and offerings, amen, sa ating Panginoon. At sa gawain niya, hallelujah. And I believe that God will bless our hearts, even our finances and our family, our health, amen. Papalain lahat din ng ating Panginoon as we honor God. Okay? At yun nga, kailangan din, praise God. Kailangan din po natin mga kapatid, amen, na malaman yung ating pong mga priorities sa ating buhay nang sa gayon ang Diyos ay makakilos ng tuluyan
amen, sa ating buhay sapagkat ang Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos ng kaayusan. Amen po ba? Ayaw niya ng hindi organized. Even sa ating pananalapi, kailangan organized ang ating pera. Amen po? Hindi yung sabog lang, kung saan lang basta lang mapunta. Amen. Merong nais ang ating Panginoon sa ating mga pananalapi. Siyempre, unahin natin siya. Sabi nga ng Bible, magsimpan, magtabi tayo. Okay? Magtatabi tayo ng para sa Diyos na. Amen. At offering natin sa church. Amen. Magtabi tayo ng para sa emergency purposes natin. Magtabi tayo ng para sa pagkain natin. At siyempre, huwag natin kalilimutan. Amen. Yung ating mga bayarin, mga kapatid. Dahil ayaw din ng ating Panginoon na hindi tayo nagbabayad sa mga bills natin. Amen po? Amen. Gusto lang ating Panginoon, tayo ay pagpalain. Ngunit yan ay magsisimula kung tayo, mga kapatid, ay matututo, amen, na matutuhan yung priority po natin sa ating buhay. Amen. Dahil lahat nga ng ating pananalapi, lahat ng ating pera ay wala po yung patutunguhan kapag tayo ay nawala na. Kaya ngayong umaga tinuturuan tayo sa church na patuloy na support at magbigay, amen, sa gawain ng ating Panginoon. So ngayong umaga, be faithful sa tithes and offering. Amen. Ngayong umaga, unahin natin ang Diyos at ang Diyos ang bahala sa ibadah. Kilang Diyos, salamat ngayong umaga, Lord. I pray, God, na yung mga anak, Panginoon, ay matuto, Panginoon, na prioritize, O God, sa kanilang buhay, Panginoon, even sa kanilang finances, O Lord. I pray, nakabahagi ka pa rin dito, Panginoon Diyos, hindi lamang, Lord God, hallelujah, sa aming mga pagbuburi sa iyo, ngunit, Panginoon, sa pagsamba, kasama ng aming mga ibibigay dakilang Diyos, pagpalain mo ito, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Tayo po yung mawit, muhatag sa kalipay. Thank you so much, musicians. Salamat din sa inyo lahat sa inyong katapatan sa pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Sadyang Fred talaga yan. Support kay President Trump. Amen. Trump pa rin. Amen. On the third day, marahil si Trump ay magiging presidente. Hoping pa rin tayo, mga kapatid. Amen. Dahil yun nga, hallelujah, meron pong kinalaman, amen, ang presidency. Hallelujah, maging sa Christianity. Okay? So ngayong umaga, let us all hope for the best, pray for the best, amen, sa US, even sa ating bansa. Proverbs chapter 22. Ating mga Bibles. The book of Proverbs, the 22nd chapter, ang verse ay 28. Ganito po ang pagkakasabi ng salita. Remove not the ancient landmark which thy fathers have set. Pinagpala ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang sabi sa Tagalog, huwag mong baguhin ang dating muhon ng lupa na inilagay ng iyong mga magulang. Amang banal na nasa langit, salamat sa pagkabasa ng salita. Pagpalain mo Diyos sa pangalan ng salita ngayong umaga. Lord, I pray that you'll give knowledge and wisdom, dominion, power, and authority, even the anointing of the Holy Spirit. God, maraming salamat sa katagumpayan na ang kinapunan nito sa pangalan mo, Jesus. Amen. Malakas sa palakpak sa ating Panginoong Itbaga. Praise God. Hallelujah. Amen and amen. Proverbs 22:28. Remove not the ancient landmark which thy fathers have set. Huwag nating babaguhin kung ano. Amen. Yung ating yung inilagay ng ating mga magulang sa atin, yung muhon ng lupa. Amen. Meron ding
Ibig sabihin dito mga kapatid, sapagat inong nakaraan, ako ay nangaral about uncertainty. At totoo na sinabi ni Heraclitus mga kapatid, the only constant thing in life is change. Totoo po yan, na hindi natin mapipigilan ang pagbabago. Amen? Sa isang dako mga kapatid, sa isang banda, ay maaaring magbago ang lahat ng mga bagay. Ngunit yun nga lamang, salamat sa ating Panginoon, sapagat ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman. Magbago ng maraming bagay sa ating buhay. Magbago ng presidente, magbago ng mga presyo, magbago na ang ating mga batas. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman magbabago at ang kanyang mga utos at ang kanyang mga batas, mga kapatid, ay hindi kailanman mababago. Dahil kung mangaral ngayong umaga sa paksang ito, the new normal. Sapagat marami ngayon, amen, ang talagang nalilito na sa atin pong stand bilang isang Kristiyano. Amen? Marami ikaw ay nalilito, naguguluhan ka na kung saan ka ba dapat talaga na manindigan. Ano ba dapat ang gagawin mo, ano bang tama at mali. Amen? Because of the new normal. Dahil sa bagong normal, it seems like parang lahat tunay at totoo. Kaya ngayong umaga, tatlong bagay natin pag-usapan. Number one, the new normal is not supposed to be shocking. Ibig sabihin ngayong umaga, ang bagong normal ay hindi naman talaga dapat kagulat-gulat. Amen po ba? Lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon sa ating buhay, even sa ating generation, even sa ating po, amen, na mundong ginagalawan, lahat po yan ay nasulat na at nasabi na sa Bible. Kaya yung new normal ngayon, mga kapatid, hindi talaga yan new. Yung bagong normal ay hindi talaga yan bago, mga kapatid, sapagkat ang Diyos mismo ay binalaan na tayo. Binigyan tayo ng warning, mga kapatid, patungkol dito. 1 Peter, kung ating babasahin ngayong umaga, chapter 4, verse number 12. Ganitong sabi, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay. I believe this morning, maraming bagay sa mundo ang nangyayari sa ating buhay na parang hindi karaniwan. Amen? Kaya nga, new normal. Dahil mga kapatid, tila baga nababago na yung mga normal na bagay. Dati, normal mga kapatid, na isang lalaki aakyat ng ligaw, pupunta sa bahay, liligawan mo ng mga magulang, amen. Magpupunta, hallelujah, kasama ng tatay ng babae, sila po ay mamamalakol. Ha? Hindi, yung mag-ano sila. Yung may gamit na palakol, tapos may kahoy. Ang tawag doon? Tutulungan niya sa mga gawaing bahay. Yan ang normal dati, mga kapatid. Pero ngayon, ang bagong normal, i-text ka lamang, amen, kayo na. Amen po ba? Yan ang bagong normal ngayon. Ang bagong normal ngayon, makita mo lang siya sa internet, makita mo na yung mukha niya, pag nakita mong maganda, liligawan mo na agad. Kahit hindi mo pa kilala talaga. Amen? Dahil dyan sa internet, ulo lang nakikita mo. Iniligawan mong ganda nga, putol pa rin pa. Amen? Maraming nagkatuluyan sa internet dahil nga sa new normal. Bago na ang normal ngayon, mga kapatid. Amen? Sipin mo, lalaki sa lalaki, normal na ngayon. Amen? Uy. Babae sa babae, normal na ngayon sa mata ng mga tao. Pag nakita mo, amen, na naglalakad ang dalawang lalaki magka-holding hands at sisitahin mo, ikaw pang masama. Amen? Ikaw pang hindi marunong, amen, umibig sa kapwa dahil sinita mo yung mali. Yan ang new normal ngayon. At ito ay hindi dapat kagulat-gulat sapagkat sa Bible ito ay minention na ng ating Panginoon. Even in the book of 2 Timothy, kung ating babasahin chapter number 3, verse 1, ang sabi po dito, 2 Timothy 3:1, dapat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. This know also, that in the last days,
perilous times shall come. So, ang binanggit dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, alamin mo ito. Ang ibig sabihin, hindi ka dapat ignorante sa mga bagay na darating. Amen? Kaya hindi na ito kagulat-gulat mga kapatid. Sabagat sa verse 2 sabi, sabagat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. And can I tell you tonight, amen, kung iibigin mo ang iyong sarili, lahat ng lakad mo ay palpak. Lahat na magiging pamamaraan mo, amen, kapag iniibig mo yung sarili, susundin mo ang lahat ng nanaisin mo. Kaya nga, pag ginusto mo ang lalaki, tapos lalaki ka rin, iniibig mo yung sarili mo, lahat ng gusto mo dapat makuha mo. Kaya inibig mo yung kapwa mo. And sabi niya, kapwa ko, mahal ko. Kapwa ko, lalaki ko, mahal ko. Which is wrong. Hindi dapat mga kapatid maging normal ang ganyan. Hindi dapat maging normal ang babae sa babae. Nas nagsisiping sila ng gagawin nila. Amen? Hindi normal mga kapatid, hallelujah, ng isang lalaki at babae na hindi kasal, hallelujah, ay may ginagawa na yung ginagawa ng mga pang-mag-asawa. Yan ay hindi normal sa mata ng Diyos. Pero ngayong umaga, yan ang new normal. Can you say amen? Ang pag-ibig ay parang ginagawang laro. Ang babae at lalaki, amen, ginagawang fried chicken. Matapos tikman, iiwan na lamang. Can you say amen? Lugi ang babae. Paano yung lalaki? Yung lalaki, wala namang mawawala. Sa babae, maraming mawawala. Kaya lahat ng kababaihan dito, i-encourage ko kayo. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Huwag niyong ibibigay sa kung kani-kanino man, lalo na kung hindi mo asawa. Man, kung walang balak na pakasalan ka, huwag mong sasagutin. Can you say amen? Allah ka. Ang sagutin natin mga kapatid, yung merong balak na dalhin tayo sa altar at hindi dalhin sa solo. Real talk lang tayo ngayong gabi, ngayong baga. Amen? Maraming lalaki ayaw dalhin ang babae sa altar. Gusto gawin. Dalhin siya mga kapatid dun sa biglang liko. Can you say amen? Tiniterrorize. Minsan mga lalaki parang bandido eh. Diba? Kukunin lang kita at iiwan kita, which is wrong. At yan ang normal ngayon sa ating kapanahunan. Pagkatapos mo, meron akong mga barkada ko dati, high school kami. Kakabarkada kami, yun, mga lalaki at babae, halo. Kilala ko yung mga tao na yun. 4th year kami, high school. Mag-boyfriend yung babae isa at yung lalaki isa. Tagal nila. Nag-college kami, nag-break sila. Ngayon, yung isang lalaki naman, sa grupo din namin, naging sila ng babae. Saan man kami mag-inuman, palaging mayroong kwarto, di mawawala yan, na pumapasok sila, na sila lang. Tapos, isang taon na naman nakalipas, nag-break na naman sila. Yung ngayon na naman, isa na naman na, doon naman sa grupo namin, at yung babae, isang babae na yon, sila na naman. Hanggang sa nabuntis na yung babae, at ngayon ay magpapakasal na. Buti na lang, magpapakasal na. Pero biruin nyo, sa 3 lalaki na yun, araw-araw magkakaharap sila doon. Isang babae lang, ang kanilang naging nobya, nakagrupo lang namin, kabarkada namin, di ba kadiri? Di ba, ew! Yuck! Kung iisipin natin bilang isang Kristiyano, yuck! Pero kung ikaw ngayong umaga may flesh ka pa, para sa iyo, praise God. Tapos mo. So, ito na yung new normal. Pero hindi dapat natin ito tanggapin mga kapatid. Verse 12 to 13 ng 2 Timothy chapter 3. Oo,
At lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga bata ng pag-uusig. Datapwat ang masasamang tao at ang mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. So sa ating kapanahonan, dami na mga kapatid na mga mandaraya. Amin mo ba? Daming mandarambong. Kaya sabi ng Hebrews chapter 12 or chapter 10 verse 25, sabi rito mga kapatid, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. I believe mga kapatid na tayo binibigyan na ng pangitain, tayo binibigyan ng warning ng bawat sumulat nito na darating ang panahon na masama. Amen po ba? Darating ang panahon na hindi na makikinig ang mga tao. Amen. Mababaliktad na ang tama at mali. Matthew 24:37 to 39. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila ay nagsisikahin, nagsisinong, nag-aasawa, at pinapag-aasawang hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila ay tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So mga kapatid, kagaya ng panahon ni Noe, ganun din ang panahon natin ngayon. Amen po ba? Na mga tao walang pakialam sa katotohanan, mga tao walang pakialam, amen, sa Bible, sa salita ng ating Panginoon. Yan ang bagong normal. Kapag ikaw ay nangaral ng salita ng Diyos, amen, corny sa harapan ng ibang tao. Amen po ba? Kapag ikaw'y nagpapahagi, binanggit mo lamang ang salitang Jesus. Corny para sa ibang tao. But can I tell you this morning na ang tunay, amen, hallelujah, na matuwid na tao ay hindi kailanman, amen, madadaig ng hiya sa kanyang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dapat tayo patuloy na magbahagi, mga kapatid. Hindi dapat tayo ma-shock sa mga nangyayari sa ating kapanahunan. Matthew 24 verse 4. Sabi rito, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayo maligaw ni naman, sapagkat marami magsisipa rito sa akin pangalan na magsasabi ako ang Kristo, ito iligaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan, mga lingaw-ngaw ng mga digmaan. So dito, nasulat na ito mga kapatid, na darating at darating ito. Verse 10, at kung magkagay maraming mga titisod, maraming mga kakanuluhan sa isa't isa, at mga kakapuutan ang isa't isa, at magsibangon ang maraming bulang propeta. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ito mga kapatid, ako'y naniniwala, marami ngayong umaga, ang pag-ibig nila sa Diyos ng lalamig. Kaya ito ay binigay na warning sa atin, darating at darating na. Pangalawa, pag-usapan po natin, the new normal will reveal the real Christian. Ang bagong normal, amen, sa ating kapanahunan ay maghahayag sa atin ng kung sino ang tunay na Kristiyano. Can you say amen? Ang bagong normal. Kung di tayo magiging maingat, pwede nating ma-adapt ito sa ating buhay and eventually ma-adapt, amen, ng churches. Kaya may tinatawag na modern church. Kaya may tinatawag, mga kapatid, yung mga mega churches na kung saan wala silang standards pagdating sa maraming areas ng kanilang buhay. Kaya maraming churches ngayon, amen, hindi sa ako'y naninira, mga kapatid, sapagkat ito ang aking nakikita. Maraming churches sa ating kapanahunan, amen, na kahit ang pastor ay walang asawa at may girlfriend, pwede maging pastor. Isipin niyo, kung wala akong asawa, and then isa sa mga disciple dito o attender girlfriend ko, at nagpupuri tayo dito, tapos pagkatapos mamaya, akbayan ko siya. Maniniwala ba kayo sa akin? Pag sinabi ko, mga kapatid, na yung pagtatalik ng wala pang marriage, ng hindi pa kasal, ay kasalanan. Tapos makikita nyo kung may girlfriend ako, inaakbayan ko pa. Maniniwala ba kayo? Sasabihin ko na malinis ako. Walang nangyayari. Pag sure.
Dahil tayo pa naman, amen, kapag tayo umibig, akala natin mga kapatid, totoo. Pag feeling natin totoo, amen, at tayo nagsama, lalaki at babae, parang may spark. Parang may kuryente na hindi mo malaman, amen, pero hindi mo alam, bulong ng diablo yun. Eh, yung hawak nga lang ng kamay. Feeling natin, di ba? Parang, ako Lord, marupok po ako. Alam mo pa na marupok ka, mag-break na kayo. Eto nakaraan, may nag-chat sa akin. Hindi natin ka-fellowship, hindi kasama dito sa fellowship natin sa Potter's House. Christian po siya. Siya po ngayon ay nasa East Timor, sa Timor-Leste. Babae siya. Hindi kami masyadong close nito, pero alam niyo, pastor ako, doon sa amin to, taga Mindanao. Bigla siya nag-chat sa akin. Tapos nakita ko, dinilit niya 2. Message deleted. Ngayon, sinabi ko, hello, basta. Curious ako kung bakit niya dinilit. Tapos sabi niya, ay, sorry po. Na-wrong send ako. Imposible ma-wrong send ka. Sa Messenger, hindi po ako grade 1. Sa Messenger, hahanapin mo pa ako kasi hindi naman kami nag-chat-chat, hindi siya magiging recommended friend ko. Hindi niya ako makikita doon sa my day niya. Bakit? Kasi hindi kami masyadong nag-interact. Hinanap niya talaga yun. Kinilit niya. Tapos nung kinilit niya, nag-message siya sa akin. Dinilit lang niya. Fancy. Tapos, pagkatapos na, message siya. Ay, good morning po. Sorry. Napindot lang. Pero, sabi niya, pwede ko na rin pong i-grab yung opportunity since na nagka-chat po tayo. Kasi, meron akong kaibigan lalaki, sabi niya, gusto niya pong magbago. At bago pa tayo magka-chat, kinikwento na po kita sa kanya na yung buhay mo dati, hindi ka pa Christian, tapos naging Christian ka, naging pastor ngayon. Pwede niyo po ba siyang i-guide? Ano po bang dapat namin gawin? Kasi, hindi siya Christian. Nandito ako sa Timor-Leste, siya naman nasa dagat kasi seaman siya. Malayo po kami sa isa't isa. Nangako siya sa akin na hindi niya gagawin ang mga bagay-bagay na ganito na ganyan. Pero nakita ko kasi sa Facebook niya, dahil gamit ko yung account niya, na meron siyang venue na isang celebrity at pinanood niya yung video. Ngayon ako, nagalit ako sa kanya, pastor. Na sumama talaga yung loob ko, pastor. Alam niyo kung anong sabi ko sa kanya? Bakit sumama ang loob mo? Tigilan niyo na yan. Dapat ang emotion mo sa kanya, ang feelings mo sa kanya ngayon, kapatid mo siya sa Panginoon, at ang goal mo, ayusin ang relationship niya sa Diyos, hindi yung relationship niyo. Tama ba ako mali? Ito yun. Kaya kung nagpa-advise kayo sa akin, handa niyo yung puso niyo. Kasi direkta talaga akong magsalita. Sabi ko sa kanya, ang ayusin mo ngayon, hindi ko siya close, yung relationship niya sa Diyos. Palagi mong sendan. Sa niya kasi ulit-ulit siya, ano po bang dapat kong gawin? Ano po bang dapat kong gawin? Itong dapat mong gawin. Mag-share ka sa kanya ng Word of God. Kaya nung Lunes, nung wala tayong discipleship, nag-chat ulit siya, Pastor, may discipleship po ba kayo? Itatype ko po siya. Sorry, wala kami ngayon. Next na lang. Pero ang ibig kong sabihin mga kapatid, narito, may mga mananampalataya na hindi nila alam ang ganyan standard. Bakit? Kasi tinuturo sa church nila. Hindi tinuturo. Amen? Kaya mga kapatid, amen, sa ating fellowship, talagang dami na sistriktuhan. Eh bakit sa ibang fellowship, pwede naman magbo-boyfriend, girlfriend doon, magkatabi pa nga sila. Amen? Di ba mas masaya yun? Pupuri kayo sa Panginoon, magkakawag kayong kamay. Tapos, pagkatapos ng church, ang kayo punta? Sige, aber? Manood lang po ng sine, pag sure. Tapos anong gagawin mo sa sine? Sa sine, madilim. Magtuhikan kayo doon. Tuhik-tuhik. Para kayong lovebirds. Di ba? Mali. Pagkatapos yung magpuri sa love you, Lord, hallelujah. Sabi nga, nasa sinehan na kayo, nag-hallelujahhan din kayo doon. It's very wrong. Amen? The new normal will reveal the real Christian.
Hindi dapat tayo mga kapatid, maapekto, hindi natin ma-adapt ito sa ating churches. Meron ngayon mga churches, amen, ang mga song leaders nila, nakatali ang buhok. Parang basurahan. Na nakatali. Tapos tatayo ka sa stage na parang si Gary Valenciano, full of energy. Oh! Come on, church! Let's sing the song! Oh yeah! Come on, sing with me! Tapos si itsura pang, Diyos ko, guwapo. Amen? So hindi ko mawari kung ano ba yung nasa isipan ng kanilang pastor. Ayoko mag-judge, pero yun ang nakikita ko. Na? Subukan ko kaya dito, magpahaba ako ng buhok tapos tawagin niyo pa rin akong pastor. I believe maraming magbabagong tingin sa akin. Amen? Magpahaba ako ng buhok kasing haba ng kay Joy. Yun ang kahaba, tapos ilubay ko dito. Lulubay ko, nandito yung buhok ko. Stage, pastor. Sabi ng Bible, mga kapatid. Diba? Eh, medyo maharot pa naman tayo pag nandito tayo sa pulpito, pag galing tayo, sasabit nila. Sabi ng pag... Andong ka na, napuspos na ng Holy Spirit kasi dumura-dura ka. Basta sabihin namin, ano yung thing? Pero, maling-mali. Amen? Bakit? Dahil nga sa new normal. Ang new normal magre-reveal ng tunay na Kristiyano. James chapter 1 verse 16, anong sabi ni Santiago dito mga kapatid? Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid, sapagkat ang dyablo mandaraya. Alam niyo ba na ang tama, mga kapatid, sa dyablo ay mali sa Panginoon? At kapag ang dyablo bumulong sa atin, parang tama. Kaya lahat ng parang hindi totoo. Ayun po ba? Kapag nag-reason ka sa akin at sinasabi mo, parang tama po kasi pastor, parang lang pala ba't mo ginawa? Hindi totoo yan, wala kang proof. Amen? Kailangan magkaroon ka sa akin ng defense. Amen? Thesis. Paano naging tama ang ginawa kong mali? Okay? Para madepensahan. Verses 2 to 3, ano sabi rito? Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sari-saring tukso. Yamang nalalaman ang pagsubok sa inyong pananampalataya, gumagawa ng pagtitiis. Lahat ng mananampalataya ay susubukin. Kanyo sa iman. At isa sa pagsubok na yan ang new normal. Bakit mga kapatid, lalo sa ating mga kabataan? Tayong mga kabataan, very vulnerable. Akala natin lahat ng in ngayon ay okay lang. Kanyo sa iman. Akala natin lahat ng ginagawa ngayon ng sanlibutan ay pwede rin nating gawin. Kaya na halos maging kontrabida na ang lahat ng pastor sa mga Kristiyano dahil palagi nilang nagbabawal din. Alam nyo, ibang tao, ibang mga Kristiyano, nakatingin lang yan sa pastor pero ang tingin niyan kontrabida si pastor. Kasi lahat na lang ng plano niya ay hinaharang. Amen? Kaya tuloy, nagiging kontrabida ang pastor. Nasa katotohanan, sa Diyos, tama ang ginagawa ng isang pastor. Amen po ba? Hindi ba? Kaya nga, amen, sa verse 13 to 14, sabi rito, huwag sabihin ng sino man, pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanutukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. So, sinong may kasalanan pag natukso ka? Sarili mo. Amen. Bakit? Kasi ang Diyos hindi ka tutuksohin. Ang manunukso sa iyo yung sarili mo. Lalo na pag ginusto mo talaga. Amen mo ba? Kapag nagpahikayat ka sa sarili mo. Kasi yung sarili natin nagsasalita yan pag may gusto tayong bagay. Gawin mo na, kaya yan. Yay! Tapos nakita ko sa Bible, tingin, bawal pala ito. Tapos ngayon, nalaman ni Pastor. Gusto na pagsabihan ka, si Pastor pa masama. Pastor talaga, kontrabida sa lahat ng banyan. Amen? Pero totoo niyan, nadaya ka ng iyong sarili. Kaya sabi niya sa verse 16, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Okay? I-expect na natin mas lalala ang LGBT. Ngayon nga, malala na eh.
May nakita akong video, nakakaroon ba yun? Isang araw, naririnig ko, aga-aga. Nanonood Sister RA ng video. Sabi ko ba, bakit yung video na yun? Parang galit na galit yung ginang, tapos sigaw na sigaw, bakla! 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 Yung pala nag-aaway, yung isang ginang, sa Cavite, di ko alam kung saan Cavite ba yun? Napalan niyo yun? Sa Cavite? Ha? Cavite ba yun? No? Tinawag yung bakla! 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 Daan kayo daan dito, bakla ka! Mali din naman yun. Huwag kang magdi-discriminate. Amen? Pwede kang mangaral ng katotohanan, pero hindi mo kalaban ang tao. Ang kalaban mo, yung spirito sa tao na yan. Kaya kapag kami ay nagpapagasolina sa clean fuel, kasi ang clean fuel, nag-hire sila ng tomboy at bakla. So yan. Clean fuel ako nagpapakarga kasi LPG yung sakyan. Meron yung bakla doon na lagi nandun talaga. Siya yung nagkakarga doon sa sakyan ko. Awang-awa ako sa kanya. Gusto kong mag-born again siya. At kilala na rin niya ako. Lagi nagpapagas doon. Darating ang panahon, kakapagas ko doon, mababahaginan ko siyang salita ng Diyos. At pag nabahaginan ko siyang salita ng Diyos, hihilingin ko sa Panginoon baguhin siya. Kasi nakita ko siya. Nakakatuwa. Amen. Hindi ako natutuwa sa kapaklaan niya. Pero nakikita ko yung kaluluwa niya. Nakawawa ang magiging kahahantungan niya kung hindi siya magbabago. Bakit naging ganun siya? Dahil sa new normal. Kita niyo mga kapatid, iba na rin ngayon ang mga bakla. Dati cross-dresser, ngayon palaki ang katawan. Amen? Kapag nakita niyo may malaking katawan, magduda kayo. Oops! Malaking katawan. Pero bakit magkaholdingan sila ng isa pang malaking katawan? Totoo po yan. Pag pumunta kayo, kaya nakakahiya na pumunta sa gym ngayon. Kasi pag pumunta ka sa gym, mapagkakamalang ka na. May Bex yan, Bex. Ito yan. The new normal will reveal the real Christian. Marami ngayon nagladlad ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi nakita nila yung new normal. Ito, parang okay lang pala. Tapos bakapan pa ng mga celebrity hangad. Okay lang yan. Paglaban natin ang ating karapatan natin maging bakla. Siya. Hindi mo karapatan na maging bakla. Dahil dalawa lang ang nilikha ng Diyos. Lalaki at babae, walang nasa gitna. Kaya kung bakla ka, nakikinig ka ngayon, ikaw bakla ka. Magbago ka na. Hindi ako galit sa iyo. At hindi ko to sinasabi para maging katatawanan ka. Sinasabi ko to dahil concerned ako sa kaluluwa mo. Kung tomboy ka, alam ko, mayroon akong naaamoy. Dahil madali din akong makaamoy. Sinong tomboy at sinong bakla. Bakit ka mo? Lumaki po ako sa ganyan environment. Hindi ko sinasabi bakla ako. Pero marami akong kaibigang bakla. At alam na alam ko ang kilos niya. Kahit pananalita niya, nagaya ko na noon. Hanggang ngayon, kaya ko pa rin gayahin. Mga tomboy, alam ko rin yan. Hindi sinabing perfect ako, pero amoy ko. Amen? Kaya, magbago tayo. Huwag nating i-adapt yung new normal. Because the new normal will reveal the real Christian. Amen? Mas lalong lumala ang LGBT. Mga Kristiyanong mga LGBT ngayon, nagladlad na rin. Kasi dati, medyo hindi pa eh. Ngayon dumadami na sila, kaya nga expect nila manganganak pa sila lalo. Dahil nanalo si Joe Biden, patay. Tapos magkakaroon na ng same-sex marriage. Hindi ba sakit sa ulo? Kagaya ng sinabi ni Manny Pacquiao, mas maganda pa, mas mabuti pa ang aso. Dahil alam niya kung ano yung bawal. Amen. Kita niyo yung aso, hindi naman yung pupunta dun sa kapwa ni lalaki, tapos papatungan niya dun. Hindi. Kaya totoo yung sinabi ni Manny na offend kaya maraming bakla nun. Amen? Pero totoo. Puti pa yung aso, alam niya kung saan siya lulugar. Meron akong kausap na isang bakla din. Tuwin na lang mag-chat ako sa kanya. Hindi pwedeng hindi niya pasukan ng kalokohan. Minsan ayaw ko na lang magtanong sa kanya. Pero kailangan.
Amen? So, iba talaga eh. Iba yung thinking ng mga baka. Okay? Kaya huwag nating ma-adapt yan. The new normal will reveal the real Christian. Because the real Christian will not adapt the new normal. Na darating ang new normal, yes, hindi natin mapipigilan. Pero kaya nating pigilan yung pag-adapt sa kanila. Amen po. Di ba sinabi ko sa inyo kanina, yung tama nagiging mali, yung mali nagiging tama. Ngayon, pagka ikaw ay sinita mo yung mga same-sex marriage, pwede ka lang kasuhan, grabe. Ginawa nilang batas yan, na hindi naman dapat, mga kapatid. Kapag ikaw ay nangaral ng kasalanan, ikaw pa rin ang masama. Sobrang sama mo naman, sobrang grabe ka naman sa mga tao. Pag nangaral ka, sakit-sakit naman. Kala mo perfecto ka. Hindi po ako perfecto, pero yan ang sinabi ng Bible at yan ang dapat kong gawin. Kaya kapag tayo nangangaral dito na medyo masakit, tanggapin. Amen? Dahil tayo rin ang babaguhin. Kapag ito'y ating tinanggap, mga kapatid. Kaya yung mali ay mali. At ang tama ay tama. Dapat tayo manindigan. Sabi rito ang salita ng ating Panginoon. So hindi ito aksidente na nandito tayo sa church, mga kapatid. Ito po ay talagang ang Diyos ay kumikilos. Amen. Verse 20. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama. At ang masama ay mabuti. Na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Dito makikita mo, nawawala na yung lawlessness, nagkakaroon ng lawlessness. Nagkakaroon tayo ng yun bang kalituhan. Nagkakaroon ng kalituhan sa buong mundo, mga kapatid. Amen? Dahil nga dito sa tama na nagiging mali at yung mali naman ang nagiging tama. Kaya big deal po nito bilang mga mananampalataya ngayong umaga. Kailangan natin na matutunan, mga kapatid, makita natin at atin pong ma-realize kung ano ang tama, kung ano ang mali, mga kapatid. Hallelujah. Huwag natin i-adapt yung panibagong normal sa ating kapanahunan. Hindi lahat ng ginagawa ng iba ay tama. Amen po ba? Kaya nga sabi, gawin mo pa rin ang tama kahit na walang gumagawa nito. Gawin mo pa rin ang tama, paniwalaan mo ang tama kahit ikaw na lamang ang may paniniwala nito. Gawin mo lahat ng tama na sinasabi ng ating Panginoon kahit na ang mga kasama mo hindi ito ginagawa. Ano mo ba? Di ba? Kaya patuloy pa rin tayo sa paggawa sa kaharian ng ating Panginoon sapagkat ito ang tama. Hindi yung red horse ang tama. Ito ang tama. Amen? Pangatlo, panghuli sa ating pagtatapos, do not conform. Huwag tayong makiayon sa sanlibutan. Yan ang sinasabi ng Romans chapter 12, verse number 2. Be not conformed, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag tayong makiayon, amen, sa sanlibutan, sapagkat hindi tayo pwedeng magkaroon, amen, ng pagsasama ng hindi Kristiyano at ng Kristiyano. But I am not saying na huwag ka na makipagkaibigan sa hindi Kristiyano. Dahil di mo alam paano mo sila madadala kung hindi mo sila kaibigan. Pwede mong kaibiganin sila, ngunit yung mga ginagawa nilang mali, pag alam mong mali, huwag mo na silang samahan. Kasi amen, pagbawalan mo na lang sila, tapos umalis ka na. Amen? Pwede tayo magkaroon ng mga kaibigan, why not? Yes, alam ko lahat tayo, kailangan natin ng kaibigan. Even me. Napakarami kong kaibigan na unbeliever. Amen? Pero pinipili ko yung mga trip nila, pinipili ko yung mga kagustuhan nila, at hindi ko hinahayaan, amen, na yung mga gusto nila ang maka-apekto sa akin. Amen? Dapat ako ang maka-apekto sa kanila. Can you say that? Di ba? Do not conform. Huwag tayong makiayon, mga kapatid, because from the very beginning, walang fellowship ang kaliwanagan at ang kadiliman. Matthew 24 verse 13, sino man ang magtiis hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Kaya kapag tayo ay hindi nakikiayon, pagtitiis ang tawag dyan. Amen. Sino ba namang may ayaw gumawa ng kasalanan? Hindi ba't ang kasalanan paminsan masarap sa pakiramdam? Amen? Nung hindi pa tayo mananampalataya, sarap na sarap tayo sa paggawa ng kasalanan, mga kapatid. Kaya ngayon na naging Christian tayo, pag binipigilan mong gumawa ng kasalanan, pagtitiis ang tawag dyan. At ang sabi ng Bible, kapag tayo marunong magtiis hanggang wakas, tayo lamang ang maliligtas. God is teaching us how to be patient.
kung paano magkaroon ng patience sa ating buhay. Amen. Kaya ngayong umaga, huwag tayo, amen, na mag-conform, huwag tayo makiayon sa kagustuhan ng sanlibutan. Dahil hindi lahat ng kagustuhan ng sanlibutan ay maaaring gawin ng Kristiyano. James chapter 1, verse number 12. Sabi rito, James 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Kaya mapalad tayo kapag tayo nagtitiis, mga kapatid. Amen. Chapter 5, verse 7 to 8 ng James. Magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa, na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Magtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Sino naniniwala malapit na bumalik si Jesus? Kaya kailangan natin pagtibayin ang ating mga puso, mga kapatid. Huwag tayo maging marupok. Amen. Tibayan natin ang ating dibdib. Selyuhan po natin ito ng salita ng ating Panginoon nang sa gayon. Pag dumating sa atin ang maraming pagsubok ay hindi tayo makilos at hindi tayo madala. Hindi tayo, mga kapatid, mag-conform. Amen. Hallelujah. Sa tukso ng buhay. Kaya ngayong umaga, stand still. Marunong dapat tayo manindigan kung saan tayo maninindigan, mga kapatid. Unahin natin ang dapat unahin i-prioritize. Ang dapat natin i-prioritize. Kaya ngayong umaga, this is the new normal. Whether we like it or not. Ito po ang bagong normal. Pero ngayong umaga, mga kapatid, we have the power, we have the right, we have the authority para humindig sa new normal. Amen? Nandiyan na yan, yes, pero huwag mong aakapin. Can you say that? Nandiyan na yung new normal, pero ang gagawin mo, di mabuhay ka na lang. Nandiyan yung new normal, pero ikaw, ginagawa mo pa rin yung sinasabi ng Panginoon. Can I tell you this morning, tayo, mga kapatid, sa new normal, ang mga abnormal? Ito po yan. Dapat ikaw ngayong umaga, ikaw ang abnormal sa new normal. Dahil kapag normal ka sa new normal, kaisa ka na sa mga abnormal sa mata ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, yung natin ang ating mga ulo, tingin natin ang ating mga mata. Marami may first time tayo na nanonood ngayong umaga, ngayon ka lamang nakapanood, nakapakinig ng ganitong pangangarap. Nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso. Hindi mo pa siya masyadong nakikilala. Alam mo lang na siya'y nagpakamatay, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, siya'y napako para sa iyo at sa aking kasalanan, ngunit hindi mo pa talaga siya tinanggap sa iyong puso. Ngayon ang pagkakataon, sabi ng Bible today, now is the accepted time. Today is the day of salvation. Hindi mamaya, hindi bukas. Ngayon. Kaya kung ikaw'y mananalangin, kasabay ng ganitong panalangin, maliligtas ka. Matatawarin ka ng Diyos sa iyong kasalanan by faith. Ngayong umaga, kung nais mo ng panalangin, ulitin mo ganitong panalangin dakilang Diyos. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Pinapatawad ko rin po ang mga nagkasala sa akin. Tinatanggap ko si Jesus sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Sulat niyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sa kapatawaran at kaligtasan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Tayo natin magsitayo ngayong umaga. Awitan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ating tayo manalangin sa ating Panginoon, sa ating kinatatayuan. Amen. Hallelujah. Habang naawit namin. Within your mind. Let us raise our hands. When the ocean
Maging iba tayo mga kapatid. Amen? Kaya, be careful who you associate with. Mag-ingat ka kung sino sinasamahan mo. Baka maging kagaya kanila. Unti-unti. Hindi naman agad-agad yan. Amen? Kaya dapat tayo mag-ingat mga kapatid dahil ang new normal ay laganap na ngayon. Lalo-lalo na may mga changes sa government. May changes, amen, sa isip ng tao. Kaya ngayong umaga mga kapatid, dapat tayo mag-ingat. Baka ma-adapt natin ang new normal. Let us say no to new normal. Yes, nandiyan na yan, but do not embrace it. Learn how to say no and learn how or when to say no. Dapat matutuhan mo kung paano humindi at matutuhan mo kung kailan ka hindi. Ngayong umaga, ay manalangin na kilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon. God, sa mga salita namin na pakinggan, Lord, I pray na makapaglakas sa aming pagpalakas, sa aming pananampalataya. Even God, ingatan mo yung mga anak ngayong umaga. Dali niyo po kami mamayang hapon, Panginoon, dito sa church upang muli ay sumamba sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan niyo po ang aming pamilya. God, kayong mga anak sa pagpasalamat ng Diyos sa pangalan mo, Jesus. Amen. God bless mga kapatid. Ingat tayo. Balik tayo mamaya. 5:30 ang